ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Isa pa po. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sa pangalawang beses po, patutugtugin po namin ang responsoral psalm. Sana po ay makasabay na sila. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Huling beses po, kayo na po ang hahayaan namin umawit. Sana po ay lakasan po nila. Purihin at ipagdangal Diyos magpakailanman. Yung mas malakas pa po sana. Diyos magpakailanman. Muli yan po ang ating responsoral psalm. Sana po mamaya sa misa ay huwag silang mahiyang mawit. Ganyan din pa ho sa ating mga iba pa mga tugon at awitin. Yun lamang po at magandang umaga.
Magandang umaga mga kapatid. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Jeffrey T. Daroca at Christine Joy S. Boco. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ang lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Pinapakiusap po sa lahat na iwasan ang pagpalakpak sa selebrasyon ng banal na misa. Pets and pushcarts are not allowed inside the church. Passerby are not allowed to enter during the anticipated Mass at 6:30 p.m. on Saturday and during the Sunday Masses at 7:30 a.m. until 11 a.m. Mass and 3:30 p.m. until 6:30 p.m. Mass. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating dasalin ang prayer for peace. Lord Jesus, Prince of Peace, you have triumphed over sin and death. We humbly ask you to bring an end to the violence and war in the Middle East. Touch the hearts of leaders that they may choose dialogue over destruction, peace over power, and compassion over conflict. Comfort the afflicted, protect the innocent, and grant eternal rest to those who have lost their lives. May your resurrection bring hope to all nations and usher in a lasting peace for the whole world. Amen. May Mary, Mother of the risen Lord, accompany us as we walk in the newness of life. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat at atin nang pasisimulan ang banal na misa. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Yahweh kong mahal, kahanga-hanga ang iyong mga kamay. Ang bisig mo aking tagumpay, pinakilala ng aking Diyos sa lahat ng bansa. Kanyang kapangyarihan at tawa, umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong butihin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Ngayong kapistahan ng banal na Santatlo, ipinapakilala sa atin na meron tayong Diyos ng ugnayan, Diyos ng pag-ibig, at nais ng Diyos natin na maging bahagi tayo ng kanilang pag-iibigan at ugnayan sa isa't isa. Kaya't sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabaging Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. At ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan.
Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubing, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at nagpapasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo ngayong araw na ito para sa ating banal na misa. Ngayon po ay kapistahan ng banal na Santatlo, the Solemnity of the Most Holy Trinity. Ito po ang katuruan ng simbahan na nagsasabing meron tayong iisang Diyos pero may tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito ay bahagi ng misteryo ng ating pananampalataya. Ibig sabihin ng misteryo, hindi man natin lubos maintindihan, ngunit ito ay nagpapakilala sa atin tungkol sa ating Diyos. Madalas natin itong marinig, no? Ang ating pananampalataya sa banal na Santatlo. Sa tuwing tayo ay nagdadasal, sinasabi natin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa tuwing tayo ay nagdadasal ng Santo Rosario, at the end of every decade, sinasabi natin, Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. At kapag nagbibigay ng bendisyon ang pari, sinasabi niya sa ngalan ng Ama, pagpalain kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. That is our belief in the Holy Trinity. Kaya pag nilayan natin, ano ang sinasabi ng banal na Santatlo tungkol sa ating Diyos? 3 puntos para sa ating pagninilay. Una, sinasabi nito na meron tayong Diyos ng ugnayan, a God of relationship. At itong ugnayan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi lang nananatili sa kanilang tatlo, kundi nais ng Diyos na maging bahagi tayo ng kanilang ugnayan. Kaya ito ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. Sabi sa unang pagbasa, ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. At ang bilin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sumaati nawa ang pagpapala ni Jesus at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. At sinasabi din sa ating ebanghelyo, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang tayo ay iligtas. Ibig sabihin, hindi nais ng Diyos na manatili lang sa kanila ang ugnayan na namamagitan, kundi nais na ibahagi ito sa atin. At nagsasabi din ito sa atin na ang Diyos natin ay hindi malayo, kundi ito ay malapit sa atin. Ang Diyos Ama ay pwede nating tingnan bilang ating tagapaglikha. Ang may likha ng lupa, ng langit at lupa at lahat ng meron sa mundong ito ay galing sa Diyos Ama. Ang Diyos Anak, si Jesus, ay ating kapatid. At ang Diyos Espiritu Santo ay ang ating kaibigan. At ang tunay na kaibigan, dinadala tayo parati sa kung ano ang tama at mabuti. Kaya sinasabi ng ating pananampalataya sa banal na Santatlo, hindi malayo ang Diyos. Malapit siya sa atin at nais niyang makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Ang Diyos Ama bilang ating tagapaglikha, ang Diyos Anak na si Jesus na ating kapatid, at ang Diyos Espiritu Santo na ating kaibigan. Anong klaseng ugnayan ang namamagitan sa banal na Santatlo? Ito ang aking pangalawang punto. Sinasabi nito na meron tayong Diyos ng pag-ibig. Ang namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo ay pag-ibig. No? At ito ang sikreto kung bakit
Matatag ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Walang pagalingan, walang kompetisyon, walang hilaan pababa para umangat ang isa. Kaya kahit 3 persona, iisa ang Diyos dahil sa kanilang pagkakaisa, dahil sa kanilang pag-ibig na namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito din ang imbitasyon sa atin, lalo na pagdating sa ating ugnayan sa pamilya, ugnayan sa ating komunidad, ugnayan sa ating bansa. No? Kung nais nating tayo maging matatag ang ating samahan at ugnayan, tularan natin ang namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pag-ibig na nagbibigay ng sarili, pag-ibig na hindi nagdadamot, pag-ibig na nagbabahagi, hindi nagkokompetisyon at nakihilaan pababa, kundi pag-ibig na nagbubuklod sa bawat isa. At ang tanong ay, kaya nating tularan ang namamagitang ugnayan sa Ama, Anak at Espiritu Santo? At ito ang aking panghuling punto. Kaya po natin dahil ginawa tayo ng kamukha at kawangis ng Diyos. We were made in the image and likeness of our Trinitarian God. At ibig sabihin, kaya din nating matularan ang namamagitang ugnayan, ang pagmamahalan na nagbubuklod sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ang imbitasyon sa atin ng kapistahan ngayon, na sa ating ugnayan sa pamilya, sa ating komunidad, maging sa ating bansa, matularan natin ang pagkakaisa, ang pagbubuklod, ang pagmamahala na namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na Santatlo, ito ay bahagi ng misteryo ng ating pananampalataya. Hindi man natin lubos maintindihan, kundi ipinapakilala sa atin kung anong merong Diyos tayo. Diyos ng ugnayan, Diyos ng pag-ibig, na nais tayong maging bahagi ng kanilang ugnayan sa isa't isa. Ipagdasal natin na pagsumikapan nating matularan ang ugnayan na namamagitan sa Ama, Anak at Espiritu Santo upang maging matatag at magkaisa ang ating ugnayan sa pamilya, sa ating komunidad at maging sa ating bansa. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong espiritu sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito,
sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kalwalhatian, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At anak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon.
itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan. Tungkol sa iyong anak at Espiritong Banal, bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay humitahi, sa sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagsasama.
Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa limutan, hawak ka sa kasalanan sa Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ikaw at ako, tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa kanyang loob. Kahit kagalasan, pagsuway ang ating dulot, pag-ibig pa rin ang lahat sa atin. Sa atin si Kristo ay may panawagan na ang puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Sama-sama tayo sa isang habag, pagsaluhan si Kristo sa tinapay at alak bilang pamayanan. Tinubos sa minahal, si Kristo'y hahayag kahit kanino man. Sa atin si Kristo ay may panawagan na puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Ikaw, Jesus ang Panginoon, ika'y sasambahin ng sambayanan.
sa atin si Kristo ay may panawagan na ang puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Sama-sama tayo, tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa Kanyang loob. Kahit kadalas ay pagsuway ang ating dulot, pag-ibig pa rin ang laan sa atin. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. Ikaw, Jesus, ang Panginoon. Ika'y sasambahin ng sambayanan. Sa atin si Kristo ay may panawagan ng puso't isipan at ang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal. As bread is taken, broken and shared, we ask you, Lord, to unite us, to give ourselves for those human hands,
burst into wine as benediction for sacrifice. We ask you, Lord, to unite us, to give ourselves for all humankind, uniting around the redeeming cross of Christ, together with God past Calvary, our faith in Him unwavering, our love for Him unceasing, uniting around the redeeming cross of Christ, together we praise and give Him thanks. One bread, one body, and one spirit, forever we will be. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan at tatlong persona na iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dahil ngayon ay Basic Ecclesial Community Sunday, magkakaroon tayo ng second collection para suportahan ang mga gawa at promotion ng Episcopal Commission on Basic Ecclesial Communities. Anumang tulong na inyong may babahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Mga paalala. June 12 is the Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. The novena will begin on June 3 at 6 p.m. on Wednesday. The recitation of the Rosary will be 5 p.m., followed by the novena to Our Mother of Perpetual Help at 5:30 p.m. June 5 ay First Friday. Ang Holy Hour ay sa ganap na 5:30 ng hapon na susundan ng banal na misa sa ganap na 6:30 ng gabi. June 6 ay First Saturday. May misa para sa mga senior citizen sa 6:30 ng umaga. The parish will hold a Life in the Spirit seminar on June 13 at St. Michael Hall. To those who wish to participate, please register at the parish office. The Diocese of Parañaque Commission on the Family will conduct a seminar on Christian parenting accompaniment on June 13, 2026 from 8 a.m. to 12 noon at La Anunciata Parish. Inaniya ng lahat ng mga batang may edad 12 pababa sa Children's Mass sa June 14 sa 2:00 ng hapon. The Parish Commission on Service to Human Promotion, COSHP, in cooperation with the Las Piñas City Real Estate Board, Inc., will hold a bloodletting project with the theme Dugong Handog Mo, Duktong ng Buhay Ko on June 21, 2026 from 8 a.m. to 12 p.m. at St. Michael Hall. The Parish Ministry of Social Communication is looking for volunteers, layout artists, content writers, social media managers, photographers, and video editors. Application forms are available at the parish office, or you may message us through our parish Facebook page for more details.
The city government of Las Piñas will conducting a supplemental immunization program for the measles for children aged 6 to 59 months throughout the month of June. Workers from the Almansa Uno Health Center will be going around the barangay to immunize eligible children. Ating pasalamatan ang ating mga mass offers ngayong araw mula sa parishioners of SILP. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Umayat ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang alin niyang makinsing ningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaatin. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang, pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah.